At pagkatapos ng medyo mahabang break, nagbabalik na naman ang bagong kabanata ng One Piece Chapter 1132 na pinamagatang Adventure in Elbaf. Kagaya ko, siguradong maraming nagtatanong kung bakit bawal manatili ng mahabang panahon sa bayan ng Elbaf. Sa videong ito alamin natin kung bakit babawal ang overstaying sa Elbaf. Ngunit bago ang lahat, huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at Facebook page para maging happy naman ako. Please parang awanan nyo. Sa pagsisimula ng kabanata, binati ni Colon ang bagong dating na Giant Warrior Pirates. Si Colon rin ang batang gustong sumama sa paglalakbay ni Shanks na kagaya rin ni Luffy. Mukhang naikwento na rin ni Shanks kay Colon ang tungkol kay Luffy, kung kaya't excited itong makilala ito. At sa naging pagkikita ni Luffy at ni Loki, mukhang may napagkasunduan ang dalawa. Binilinan pa ni Loki na maging sekreto kung anuman ang kanilang naging kasunduan nila. Pagkatapos ng usapang iyon ay nakipagkita na si Luffy kanila Dory at Brogy. Hindi malinaw kung pinalaya ba ni Luffy o basta na lang iniwan ni Luffy itong si Loki. Ngunit sa sinabing ito ni Loki na isekreto ni Luffy ang kanilang kasunduan, malamang pumayag si Luffy na palayain niya itong si Loki. Paano kaya napapayag ni Loki itong si Luffy na palayain siya? Pumayag ba si Luffy na palayain si Loki kapalit ng pagwasak sa sinumang pirate crew na nais ni Luffy na wasakin? As if papayag si Luffy sa ganung kondisyon. Posible pang pinangakuan ni Loki na labanan siya ni Luffy, matapos labanan, at talunin ni Loki si Shanks. Yan ay kung tatalunin ni Loki itong si Shanks. Ang Elbaf, na tinatawag din na The Treasure Tree of Adam, ay nahati sa 3 layers. Tinatawag ang mga layers na ito na, The Realms of Heaven, The Realms of the Sun, at ang Realm of the Underworld. Ang grupo ni Luffy at mga Straw Hats ay kasalukuyang naglalakbay patungo sa The Realms of the Sun. Para makapunta sa Realms of the Sun, kakailanganing tumawid ng mga Straw Hats sa isang tulay na gawa sa bahaghari o rainbow. Ang bahagharing tulay ay ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag ng mga Giants na Sandstones, at ang Rainbow Bridge na ito ay sigurado na manghango sa Bifrost, na matatagpuan sa Norse mythology. Ang sandstone na ito ay talaga namang mahiwaga, at maaaring may kaugnayan sa advanced civilization noong unang panahon pa. Ang sandstone siguro ay magbibigay ng karagdagang lakas sa mga Devil Fruit users, kabaligtaran ng Sea Stone na nagpapahina sa mga Devil Fruit users. Wala lang naman, nakakatol lang. Manghang-mangha ang mga Straw Hats na napakaganda at kahanga-hangang mga tanawing matatagpuan sa Elbaf. Matatagpuan rin sa mga susunod na panel ang mga pahayag ng isang Louis Arnott na nagpapakilala sa bayan ng Elbaf. Sa huling bahagi ng mensahe ni Louis Arnott, tila ito ay isang babala na huwag mamalagi sa Elbaf ng mahabang panahon. Si Louis Arnott ay isang adventurer na sumulat tungkol sa Little Garden at na-feature sa librong Bragmen. Matatandaan din na ang Bragmen ay isa sa mga librong na-recover sa naganap na Buster Call sa Ohara. Kung hindi lang sa huling mensahe ni Louis Arnott, iisipin kong ang sumulat ng mga talata dito ay si Louis Armstrong at ang kanta nitong What a Wonderful World. Ngunit mabalik tayo sa eksena. Makikitang may isang nilalang na naglalakad sa gitna ng kagubatan ng Elbaf. Ito na naman ang trademark ni Master Oda, ang mga misteryosong karakter na pampabitin. Ngunit bakit sinabi ng nilalang na ito na huwag manatili ng matagal sa bayan ng Elbaf? Teka, baka hindi naman si Louis Arnott ang nilalang na ito. Ang Elbaf ay talaga namang napakalaking isla, at lahat ng matatagpuan na mga struktura na ginawa ng mga nakatira dito ay natural lang na malalaki rin. Ngunit kataka-taka na ang mga natural na likas na yaman na matatagpuan dito ay malalaki rin. Ano kayang ginamit nilang mga pataba dito? Ibig bang sabihin kung nagtanim ang mga giants ng kamatis na nabili nila sa palengke ng mga tao, at itinanim nila sa Elbaf ay magiging higanteng kamatis din? Kung sabagay, kaya nga nilang mag-drawing ng rainbow. Napakagaling naman ng mga halaman at mga hayop dito na kaya nilang mag-adapt sa environment ng mga giants. Gaano kaya katagal tumubo ang mga halaman dito? Baka iba ang takbo ng oras dito sa Elbaf. Kung ating isipin ang mga giants ay hindi lang basta mga dambuhalang nilalang, kundi kaya rin nilang mamuhay ng halos 3 beses na kayang mamuhay ng isang tao. Kung ang dahilan kung bakit bawal manatili sa lugar ng Elbaf sa loob ng mahabang panahon ay sa kadahilanang ang takbo ng oras dito ay masasabi nating kakaiba, sa oras na manatili ka sa Elbaf sa loob ng isang taon, ang magiging katumbas nito ay 3 beses rin na mas mahaba sa normal na panahon o magiging 3 taon kang namalagi sa Elbaf. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na may mga kwento o mga pelikula na katulad nito sa ating literature o kahit sa tunay na mundo, at ang Elbaf Arc ay tila isang kwento na maihahanay dito.
Kung kaya't hindi magiging katakataka na ang isang sitwasyon na katulad nito ay malamang na mangyayari. Kung ang time travel nga ay posible sa One Piece, ano pa kaya ang pagkakaroon ng kakaibang takbo ng oras sa lugar na kagaya ng Elbaf, na sa simula pa lang ay galing na sa mga alamat? Ngunit kung hindi ito sakop ng pagkakaroon ng kakaibang takbo ng oras, ano ang posibleng dahilan nito? Posible bang kagagawan ng isang devil fruit ang fenomeno na ito? Gaya ng sinabi ko, kung ang time travel ay posible sa One Piece, gamit ang devil fruit, hindi malayong devil fruit din ang may dahilan sa kakaibang takbo ng oras sa Elbaf. Kagaya rin ng ibang devil fruit, ang Toshi Toshi no Mini Boni, ang Juko Juko no Mini Shinobu, at ang Modo Modo no Mini Ain. May kaugnayan rin malamang kung gaano kalakas ang devil fruit user sa paggamit ng kanyang devil fruit abilities. Kagaya na lang ng sitwasyon ni Toki. Kaya lang ni Toki, napapuntahin ang kanyang sarili, at ang ibang nilalang sa hinaharap. Ngunit sa oras na maging bihasa, na ang isang devil fruit user, sa paggamit ng kanyang devil fruit abilities, siguradong lalakas din ang magiging epekto ng kanyang abilities. Mayroon pa ang tinatawag na awakening, na kung ang isang devil fruit user, ay naging master na sa kanyang abilidad ay magiging possible na ang pagbabago ng takbo ng oras sa isang lugar. Alam rin ba ni Shanks ang tungkol dito? Kaya ba tinawag na duwag ni Loki itong si Shanks, dahil ayaw niyang manatili ng matagal sa bayan ng Elbaf, at maging higante kagaya niya? Mukhang napakalabo na ng mga analysis paralysis na ito. Baka tumama ulit ako sa mga unpopular opinion na ito. O baka naman lalong magkatama na ako. Ano sa tingin niyo mga gamaw? Kung umabot ka sa part na ito ng video, maaari lamang na mag-comment, like at subscribe sa aking YouTube channel at Facebook page. Hanggang sa susunod na walwalan mga gamaw. Katolpa.